Shalom! Ngayon, tatalakayin natin ang isang makapangyarihang aral mula sa 1 Corinthians Kabanata 5, versikulo 6 at 8. Kinakausap ni Pablo ang simbahan sa Korinto tungkol sa isang seryosong problema at gumamit siya ng isang partikular na imahe upang ipaliwanag ang kanyang punto. Sinabi ni Pablo sa kanila, "Hindi mabuti ang inyong pagmamapuri. Hindi ba ninyo alam na ang kaunting hamets ay nagpapaalsa sa buong masa ng harina?" Sa Biblia, ang hamets o lebadura ay madalas gamiting simbolo ng kasalanan. Kung paanong ang kaunting lebadura ay kalaunang nakakaapekto sa buong masa ng harina, ang kaunting kasalanan na hindi pinagsisisihan ay maaaring makaapekto sa buong komunidad ng mga nananampalataya. Inutusan niya silang alisin ang lumang hamets upang maging isang bagong masa ng harina. Dahil sa katotohanan, kayo ay walang lebadura. Ito ay isang tawag para sa kalinisan sa pamilya ng Diyos. Bago tayo magpatuloy, nais kong marinig ang inyong opinyon. Nagbabala si Pablo na ang kaunting lebadura ay kayang baguhin ang lahat. Sa inyong sariling karanasan, ano ang isang maliit na bagay na nakita ninyong nagkaroon ng malaking epekto sa espiritu ng inyong komunidad? Ipaalam sa amin sa comment section sa ibaba. Gusto kong mabasa ang inyong mga kaisipan. Ngayon, narito ang magandang bahagi. Ipinaalala sa atin ni Pablo kung bakit natin pinagsisikapan ang kalinisang ito. Sinabi niya, sapagkat ang ating kordero ng Pesak, ang Mesiyas, ay naihandog na. Ito ay tumutukoy sa unang Passover noong lumisan ang mga Israelita mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Kung paanong ang kanilang kalayaan ay nanggaling sa dugo ng kordero, ang ating kalayaan mula sa kasalanan ay nanggagaling sa dugo ni Hesukristo. Kaya naman, piliin nating mamuhay bilang bagong masa na matatag na nakatayo sa salita ng Diyos. Salamat sa pagsama sa akin sa maikling pag-aaral na ito. Pagpalain kayo!